May tanong sa akin, paano ba malalaman kung isang OLA ay legit o rehistrado? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung paano po natin malalaman kung yung bang hihiraman nating OLA ay rehistrado or legitimate. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga is paano ba malalaman kung ang isang OLA ay legit o rehistrado? Okay, ito lamang po yan, no? Para hindi na kayo mahirapan, no, is kung yan po ay kasama sa recorded online lending platform, yan po ay legitimate or rehistrado. Kasi po, for a lending company to be part, o para siya ay makapag-operate, no, as OLA, kailangan siya ay rehistrado at kailangan meron siyang certificate of authority. Yun po ang requirement dun eh. Okay, so pagka po nakita nyo yung hihiraman nyo pong OLA is nasa online lending platform, no, dun sa list of online lending platform sa SEC, i-type nyo lamang po, no, list of recorded online lending platform. Ibig sabihin po nun, legitimate at registered siya. But, it doesn't mean na hindi ho gumagawa ng kalokohan yan. Okay? Kaya nga po, no, ang ating SEC ay ginawa lahat ng paraan, no, para po maayos yan. Kaya po, nilift yung memorandum po dun sa recorded online lending platform. So, by August po, maging effective ito at napakarami pong pagbabago. Okay? Unang-una pong pagbabago, no, na sa pagkakaintindi ko is yung paid-up capital is nakabase na po yan kung ilan yung inyong OLA. For example po, kasi sa ngayon po kasi, pag financing, ang alam ko is 10 million. Ang paid-up capital and then pag lending is 5 million. So ngayon, pag meron ka na nun, pwede ka nang magkaroon ng ng OLA mo, magparehistro ka sa Pag kung kasama ka sa recorded online lending platform, po pwede ka na magkaroon ng OLA, di ba? Na kung ilan ang gusto mo. Ngayon po iba na. Ngayon, kung let's say meron kang isang OLA, may certain amount 'yon. Kung dalawang OLA, may certain amount din. Okay? So may tiering na siya, hindi na siya isang paid up capital na lang. Kung ilan ang OLA mo, ito ang halaga na dapat na meron kang paid up capital. Talagang hiligpitan po ng SEC, no? At isa pa po, no, na sa tingin ko vital dyan is kailangan, no, talagang kailangan to, ha, ito ay requirement talaga, kailangan talaga nilang gawin. Okay, kailangan fully disclosed, alam talaga kagad at naiintindihan nung nanghihiram yung kanyang inuutang. Okay, meaning kailangan fully disclose yung amount, no, yung interest rate, no, ayan, kailan yung first due date, kailan, gaano kahaba yung termino. Hindi na ho po pwede dyan yung automatic disburse. Okay? Talagang babantayan na ho sila. Okay? Ang magbabantay po sa kanila is Finland. Okay? Yun po ang departamento sa SEC, yung Finland. Okay? Talagang hinigpitan na po nila. Sobra-sobra. Gagawan po natin siya ng separate video. Kasi po, kailangan mabasa ko muna yung IRR po niyan para po ko sa inyo, ma-explain ko sa inyo ng maayos at maintindihan po ninyo. Kasi importante po ito. Okay? Dahil marami pong pagbabago. Actually, may business plan pa silang dapat gawin eh. Okay? Hindi na lang talaga to basta-basta na, meron kang lending company. Okay, meron kang certificate of authority, may paid up capital ka, pwede ka na magkaola. Hindi na ho ganun yan. Hinigpitan na po ng sobra. No? Tsaka kumbaga, inisa-isa ho doon kung ano yung mga po pwedeng gawin at hindi po pwedeng gawin, no? Ang isa ho nakita ko doon is yung sa pag-field. Pwede naman ho mag-field, kaya lang talagang very strict, no? Hindi po pwede na makikipag-usap pa ng balagbagan.
Okay, talagang kumbaga sa pinakamagalang na pamamaraan kayo kakausapin. Hindi po pwedeng pumasok ng bahay ng walang pahintulot yung Dapat may ID, dapat nagpapakilala ng maayos, dapat pinakikilala yung kumpanya, ganun po. No, hindi na ho talaga basta-basta ngayon. Talaga hong isasara ho talaga kagad sila. Ganun ho kahigpit. Isa pa po na nakita kong ron, very vital is yung pagpalit ng pangalan. Kasi sa ngayon, papalit-palit sila ng pangalan eh. 'Di ba? Okay lang kung ilang beses nila palitan. Ngayon hindi po. May 60 months po na lock-in period, no, bago sila makapagpalit ng pangalan. Ganun ho kahigpit, nakita nyo. Ganun kahaba. Kasi ngayon ho, kahit ilang beses nilang palitan, basta gusto nilang palitan, okay lang eh. Ngayon hindi na po pwede yun. Yun po yung mga iba pa, no, na pagbabago. Tapos meron pa ho diyan, dapat ilagay mo yung platform name mo, tapos kung anong brand yan, website, kung may mobile app ba yan, no, kailangan yan, pakita rin sa SEC yung domain, no, ganun po kahigpit ngayon. Unlike before na talagang, although mahigpit na before, kaya lang syempre ngayon mas hinigpitan. Hindi na basta-basta pwedeng magtayo ka na lang ng online lending platform, hindi po. Okay? Kasi po, di ba kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayong recorded online lending platform ngayon. Okay? But it doesn't mean na hindi nakaharas yan o nawawalang yayan. Kaya nakita po ng SEC yun eh. Okay? Kaya ginawan ho nila ng action yan. At talagang hinigpitan na po. Okay? Now, syempre, hindi naman ho kaya ng SEC lang yan. Di ba? Kung may lumalabag dyan o kung may lalabag dyan sa panibagong memorandum ng SEC na yan, kailangan po i-complain po natin. Okay? Hindi po pwedeng kumbaga ipapasawalang bahala na lang natin, hindi na lang natin babayaran, hindi po. Hindi po 'yun ang kasagutan. I-complain po natin. Okay? Ulitin ko po, may mga sangay po ng gobyerno na makakatulong po sa atin. Unang-una, kung under po ng SEC, o sa SEC po kayo mag-complain. Kung under po yan ng BSP, sa BSP po kayo mag-complain. And then pagka merong pang-aabuso sa sa information po ninyo, National Privacy Commission, PNP, NBI, PAOK, tsaka po ang CICC. Okay, yan po yung mga sangay ng gobyerno na po pwedeng makatulong po sa atin. Now, pagka yan po yung na-raid at identified nyo na yun yung OLA na nang walang ya sa inyo, puntahan nyo po at sampahan nyo po ng kaukulang kaso. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.